Peso Bupay, tumawag sa manager ng asawa ko. NBI daw sila. Binayaran ng asawa ko last payment. Tara, pag-usapan natin kung totoo ba o maaaring mangyari sa inyo yung ganitong klase ng mga paniningil ng mga rebook na OLA na magsasabing NBI daw sila o agent sila ng NBI o isa sila mga ahensya ng gobyerno na nagtatrabaho doon. No? Talakayin natin to dito sa video ito. Sit back and relax and alright, yun nga mga kadyani, no? Pero bago ang lahat, mag-subscribe po muna kayo dito sa aking channel. Sa mga newbies po, paki-like na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online trading apps. At marami pong salamat sa patuloy na pasuporta at pagtakilik dito sa aking channel. So nakakita nyo naman yung sinabi ko sa inyo kanina sa bungad pa lang ng ating video, no? Peso Bupay, nagpanggap na NBI agent at tumawag sa manager ng kumpanya na pinagtatrabaho ng isang borrower. Pwede ba yun? No, actually, sabi ko nga sa inyo mga kadyani, kapag hindi naman reference na binigay ninyo doon sa mga contact ninyo na binigay dyan sa mga OLA na yan at tinawagan nila, invasion na sa privacy natin yan. Labag na po sa batas po yun. Tandaan ninyo, kapag hindi nyo ginawang reference ang isang tao at hindi nila alam na ginamit nyo sila sa reference, ay maaaring lumalabag na sila ng isang batas dito sa atin sa mga loan. Okay? Tapos manager pa yung tinawagan. Hindi ko alam. Pero ito, kung kayo mga member ng mga group ng mga online lending sa mga online lending victims, saka sa iba't ibang klase ng mga pages, kung saan ay maaaring membro kayo o naka-follow doon sa mga pages na yan, mga ganito klase ng mga post agent yan na nananakot, nagpapahayag ng kanilang mga pangharas dyan sa mga groups na yan. Kasi marami nga hindi nagbabayad. At pangalawa, itong si Peso Bupay, tandaan ninyo Copperstone Lending Incorporation yan, na kung saan ay revoke na po yung lisensya. At pwede naman silang maningil as long yung utang ninyo nahiram ninyo before sila na-revoke. Yun po ang pwede nilang singilin sa inyo. Kunwari, April 25, na-revoke tong si Peso Bupay. Sila Mocha, sila Roquicla, sila Poco Cash, yan. Before April 25, okay, April 24, naka-loan kayo riyan. Yun po ang sisingilin nila. Ngayon, kung ngayon, nagpapatuloy pa rin sila sa pag-operate, katulad niyan, nagpo-post pa sila, na mga gano'n, naniningil daw sila gamit ang isang NBI agent, pupunta sa bahay, o something, tinatawagan si manager at binayaran nga, ay illegally operating na po ang kanilang mga activities sa mga ganyang paniningil. Bawal na po yun kasi illegal na. Wala na nga silang lisensya, wala na silang karapatan. Pero nakikita nyo, di ba, sa mga ads pa rin ng mga YouTube, ng Facebook, sa TikTok, di ba, mapansin nyo, kahit sa ibang mga apps ko na ginagamit, lumalabas yung mga ads nila Napansin ko, sabi ko ba, bakit hindi napapansin ito ng Play Store na hindi pa rin nabubura? Patuloy pa rin operasyon kasi dapat para sa akin, ito, naisip ko lang na dapat ang ginagawa ng SEC, nagpapasa sila kay Play Store ng nasasubmit sila ng itong OLA na ito revoke na. Parang yung ginawa kay Newcash, mga Populous Lending, di ba ganun yung nangyari ron After ma-revoke, wala na talaga silang mga ads, tsaka kahit sa Play Store, di nyo sila nakikita. Maliban na lang, siyempre alam ko, meron, nagpalit yata sila ng pangalan. Hindi ko sure kung ano, pero may nagbabanggit sa akin isa sa mga nangaharas ngayon na pinalit nila ng pangalan is yung More Gold. Hindi ko sure kung totoo yun o hindi, na baka yun ang pinalit nila ng pangalan. Hindi ako sigurado. Wala pa akong nakukuhang mga mga sources na legit doon sa issue na yun. So yun, kapag kayo ganyan, tinatawagan yung mga supervisors ninyo sa trabaho, lalo at hindi naman oras ng paniningil, bawal pa rin po yun. Tandaan nyo, pagka sa oras ng trabaho kasi kailangan kayo lang tatawagan. Hindi po yung amo nyo, hindi yung kasama nyo sa trabaho, hindi si bisor, hindi si team leader, mga ganun, at sila yung kukulitin para magbayad kayo. Tandaan nyo po, yun yung kausapin na maayos yan. Huwag yung babartagulin din. Kasi minsan kaya minsan bababalik tayo. Kasi ang nangyayari, pag sinasagot natin ng pabalang, sinasabi, sisigil ka lang, gagalit ka na, ginagalit. Pinupurbook din kasi nila tayo na magalit sa kanila. Pero sa ganito klase ng sitwasyon, kapag ganyan, ay pwede naman i-report yung ganito klase ng harassment sa SEC. Pwede naman, nga lang, pag nag-file ka ng report yan, umaabot na minsan 10 days, minsan di na kayo nare-reply yan. Yun lang nagiging problema. Kasi marami ako nakausap na kahit nag-report na, di pa rin na aksyon na, matagal na proseso. Alam niyo ba, siyempre, dito sa Pilipinas,
matagal na proseso, lahat ng bagay. Tapos, minsan nawawala na ng saysay yung ating pag-re-report. Magtataka kayo, bato ko lang salamin. Napagkamalan ako si Boss Ray. So, ito kay Boss Ray. Napagkamalan ako, may nag-comment sa akin, Boss Ray, patulong daw. So, ito kay Boss Ray. Pero kaibigan niya, okay yan. Yun, kaya tinanggal ko yung salamin ko. Pero yan, sabi nga sa inyo, pag kayo tinawagan o pinupuntahan sa bahay o sa workplace ninyo, pagka hindi, pwede sila manigal kahit pumunta sila sa work nyo, basta yung oras na hindi kayo oras ng trabaho. Yung pwede sila sa break time. Pwede kayong kausapin. Pwede kayo patawag sa labas doon, yan. Tapos usapin lang kayo. Yun lang pwede na lang gawin eh. Yun pwede para sa akin okay naman yung ganun. Kahit puntahan kayo sa trabaho niyo. Walang problema. Basta walang harassments, walang pamamahiya. Pero yung ganito klase na paniningil na nagpapanggap silang NBI agent na nagpapasama sila o tumatawag sila para mabayaran, usurpation of authority na yon. Gumagamit na sila ng isang tao o isang tauhan ng gobyerno na hindi naman dapat nakikialam sa usapan ng mga borrower at ng na isang loaner. Hindi pwede yun, bawal na bawal po ginagamit. Pwede ikasampahan ng kaso to, talaga to, criminal case po yun, usurpation of authority. Papanggap kang ganyan, hindi ka naman pala agent ng NBI, hindi ka naman pala police, hindi ka naman pala talaga attorney. Kasi, tandaan nyo, kapag sa legalan ng usapan, ay mga ganyang bagay, kung talagang gusto nila maningin na legal, magpadala sila ng demand letter, yun ang tamang proseso eh. Demand letter, pagka hindi pinansin, hindi sisampa sa korte, yun nga, lalugi talaga sila. Kaya nga ginagawa nila illegal, kita mo, diba? Kaya nga natanggalan na lisensya, kaya nga nawalan na lisensya yan, kasi nga nangaharas. Legit na mga number 1 na mga nangaharas yung mga yan, kaya nawalan ng lisensya. Then, problema, hindi alam ng karamihan na revoke nga ito. Yung iba kasi akala lang yung tawag doon yung nare-raid lang, pero ito sumuka revoke. Sa susunod na video natin gagawin ko yung kasi marami pa rin kasi hindi nakakalam kung yung mga na-revoke, yung mga nasis at yung mga na-raid, yung mga kaibahan niya. Marami pa rin tatanong sa akin kung ito ba na-revoke na ba ito? Na-raid lang naman, diba? Pero ito illegal na paniningil na yan. Unfair debt collection practices na po yan. Pwede na kayo magreklamo dyan pa. Kung ngayon, kung tatanungin sa akin kung dapat pa bang bayaran yung ganyan, huwag niyo muna bayaran. Kausapin niyo naman ng maayos. Kasi kung ganyan nananakot, tinatawagan nga yung mga kasama niyo. Hindi tama yan. Maling-mali yan. Kaya nga napaka-maling pamamaraan eh. Kaya nga may karapatan din naman tayo mga borrower na umangal sa mga paniningil nila na ganyan. Guguluhin nila yung tao. Hindi naman kasama doon sa utang. Hindi man alam ng manager na may utang yan doon. Tapos, siyempre, kakatawag ng isang agent doon sa trabaho nila, maaaring mainis yung manager. Siyempre, pag nais naman yung manager, ginulo talaga ng gilo, ang plano kasi ng mga OLA agent na yan is mawalan ng trabaho yung tao. Diba, ganun kabobo yung mga yan. Sinisingil mo nga para magbayad, tapos guguluhin mo yung buhay ng tao, guguluhin mo yung kumpanya niya, di natanggal sa trabaho, di lalo mo lang ibinayad. Ganun yung logic ng mga OLA agent eh. Gusto nila tayo mawalan ng trabaho, kaya tinatawagan ng mga kaibigan natin sa works, mga team leader, mga supervisor, mga managers. Paano kung may-ari pa ng kumpanya yung natawagan, nandun naka-save, di ba? Pero kung ako naman may-ari, hindi ko tatanggalin. Kasi kausapin ko, sige, tawagan, magharap tayo na legal. Sampahan mo ng kaso yung empleyado ko. Yun lang, kasuhan mo sa small claims, yun sasabihin ko. Hindi ako yung kukultin mo kasi pag ako kinuli mo, pwede kita sampahan ng kaso. Harassments, di ba? Coercions. Tapos kung pagbabantaan pa niya yung bisor o yung manager ng kung ano-ano, na pag hindi binayaran yung utang, sasampa ka rin ng kaso estapa, di ba? Marami kaso may sasampa sa kanila, diyan sa mga ulala agents na yan. At yung kumpanya niya talagang sarado, kaya wala na lisensya. So yun, mga kanya, sana nakatulong tong video ito sa inyo. Karoon kayo nalinaw about this kind of scenario na maaaring mangyari sa inyo at maaaring mangyari sa kahit kanino man, nakapaghanda na kayo ng inyong pwedeng gawin. At hanapan nyo lagi kung pupuntahan kayo sa bahay, hanapan nyo lagi ng statement of account, ID, yung agent na pupunta sa inyo. Tapos kunin nyo yung tunay na pangalan, wag yung galing sa papel lang, hanapan nyo lagi yun. Tapos, kung ayaw nyo picture, wala kayong magagawa kasi mayroon tayong tinatawagan na privacy, di ba? Kaya kung ayaw nyo pa-picture, hayaan nyo na. Basta kunin nyo yung mga informasyon na kailangan ninyo doon sa inyong utang para kumpleto lahat. Kasi yung interest, tignan nyo. At bukas pag-usapan natin yung interest rate na binabanga ng SEC na galing sa BSP, yung tamang interest rate per month. Dapat nilang sundin pero hindi naman nila ginagawa. So yun mga ka-janitor, yung Janitor TV, ito ang Johnny Depp sa pang-utang usapang ola.